3 oras ang biyahe ni Bea patungong probinsya sa bahay ng pinsan nitong si Sally. Medyo nakakapagod nga lang ang biyahe pero okay naman. Nandito nga pala siya para dumayo ng fiesta na gaganapin sa susunod na araw. Sinundo siya ng kanyang Tito Leo na kapatid ng kanyang ina. Hindi ito yung first time na pupunta siya rito dahil noong 15 years old siya, naalala niyang dinala siya ng kanyang tiyahin rito at sobrang na-enjoy niya naman yun. Kaya nga, naging close sila ni Sally. Madalas silang magtawagan through video call. Ang pagkakaiba nga lang ng bakasyon niya ngayon ay mas excited siya. Hindi dahil sa pagdalo ng fiesta, kundi dahil naaalala niya si Junard, isa sa mga barkada ni Kuya Mitoy, or sabihin na lang natin na pinakagwapo sa lahat ng barkada ni Kuya. Maputi, matangos ang ilong, matangkad at medyo chinito. Na kay Junard na ang gusto niya sa isang lalaki. Ito yung first crush niya na magpahanggang ngayon, crush niya pa din. Hindi nga ito nawala sa kanyang isipan. Iniisip pa lamang ni Junard, kinikilig na siya. Bea, nakatingin sa'yo si Kuya Junard oh. Feeling ko crush ka niya. Naalala pa niya ang sinabi ni Sally nun sa kanya. Hindi nga lang siya kumibo, pero deep inside, kinikilig siya at lihim na napapangiti. Pagdating sa bahay, sinalubong kaagad siya ng pinsang si Sally. Niyakap at excited na dinala sa loob ng bahay. Sa sala saktong naroon si Kuya Mitoy at ang mga barkada. Nagtagpo kaagad ang mga mata nila ni Junard dahil ito ang una niyang gustong makita. Wow, dumating na pala ang maganda kong pinsan. Palatak ni Kuya Mitoy at nilapitan siya tsaka niyakap. Mukhang mapapadalas ang punta ko dito ah. Parinig ni Junard na nginitian siya. Hindi niya maiwasang kabahan sa uri ng titig nito sa kanya. Walang kupas. Ang gwapo pa rin ni Junard. Bagkus ay mas lalo pa itong gwapo ngayon na naging matured sa 2 taong hindi sila nakita. Hi Bea, naaalala mo pa ba ako? Papansin ng isang lalaki sa tabi ni Junard pero hindi niya man lang ito binigyan ng sulyap. Si Benny yun, barkada din ni Kuya Mitoy. Hindi rin siya sumagot. Mga kuya, pupunta na muna kami ni pinsan sa kwarto ha. Alam kong pagod siya sa kanyang biyahe. Singit ni Sally at pahila siyang dinala sa silid nito. Agad ikinuwento sa kanyang gwapo nitong boyfriend na si Dean. Same lang sila ng edad nito pero wala pa siyang boyfriend at wala siyang balak mag-boyfriend kung hindi ang crush niyang si Junard. Sabi nga nito, ipakikilala siya kay Dean mamayang gabi kapag pumasyal ito. Pero sa totoo lang, si Junard ang gusto niyang makita ulit mamayang gabi. Kinagabihan nga. Matapos maghapunan, nagbihis na silang dalawa ni Sally dahil pupunta sila sa sayawan sa kabilang baryo. Kasama nila yung BF nitong si Dean at si Kuya Mitoy. Siyempre, pati si Junard. Kaya nga nagpa-sexy siya ng todo para sa lalaki. Nagsuot siya ng high-waist pants at nauusong crop top ngayon na tinernohan niya ng isang doll shoes. Ang lakas ng kaba niya sa isiping matagal niyang makakasama si Junard ngayong gabi. May kung ano sa kanyang damdamin ang hindi niya kayang ipaliwanag. Okay na ba Sally? Nakangiti niyang tanong sa pinsan matapos magbihis. Sinipat siya nito. Ang ganda mo talaga insan pero syempre mas maganda ako. Taas kilay nitong Saad na tumatawat siya'y niyakap. Nakangisi siyang tumingin sa kanyang refleksyon sa salamin. Pareho lang naman silang maganda ng pinsan. Walang itulak kabigin. Maputi at may bilog ang mga mata. Matangos na ilong at may maliit na muka at magagandang labi. Nginitian lamang niya ang sinabi nito. Paglabas nila sa kwarto ay nasa sala ang lahat at iniintay silang pareho ni Sally. Nakita niya kaagad ang paghagod ng mainit na titig ni Junard sa kanya. Makahulog ang titig. Titig na ginagawa nito sa kanya kahit noon pa. Siya naman ay sinasalubong lamang ang titig nito sa kanya. Nagpapahiwatig na sobrang paghanga rito. Babe, si Bea, pinsan ko. Pagpapakilala sa kanya ni Sally sa boyfriend nito. Hi Bea, nice meeting you. Nakipagkamay naman kaagad sa kanya si Dean. Nice to meet you, Dean. Wika niya at nagpalitan naman sila ng ngiti. Sunod di pinakilala sa kanyang kasintahan naman ni Kuya Mitoy na si Elma. Bago sila umalis, pinaalalahanan pa silang lahat ng kanilang tito at tita na umuwi bago mag-alas 11 ng gabi.
Hindi naman masyadong mahigpit ang mga ito sa dalawang anak. Tiwala rin ang mag-asawa kay Dean. Sa isang van sila sumakay. Napakaingay ng dalawang barkada ni Kuya Mitoy na sinasabayan ng magkasintahang sina Dean at Sally. Si Elma ay katabi ni Kuya na siyang nagmamaneho ng van. Magkatabi naman sa gitna ang magkasintahan at sila ni Junard sa pinakadulo. Silang dalawa lang ata ang tanging tahimik sa biyahe. Nakasandal ito sa headboard na para bang ninanamnam ang magandang kanta sa stereo. Paminsan-minsan, hindi niya maiwasang mapadikit sa braso nito dahil sa malubak na daan nang biglang huminto ang sasakyan. "Sorry guys, may tumawid na pusa." Tawa ni Kuya Mitoy. Hindi niya alam kung seryoso ba ito. Namalayan na lamang niyang hawak siya ng katabi sa kanyang braso nang masubsob siya sa sandalan ng upuan. "Okay ka lang, Bea?" Pag-aalala nito. Nahihiya siyang tumango. Hindi siya makatingin sa crush niya. Ang bango-bango nito ngayon at gusto niya yung init mula sa palad nitong nakahawak sa kanyang braso. Ilang sandali pa bago siya bitiwan nito kaya nagmamadali na siyang tumalikod at ibinaling sa labas ng sasakyan ang kanyang paningin. Pagdating sa sayawan, hindi niya pinapansin si Benny na kumakausap sa kanya at nag-aayang sumayaw. Bigla na lang kasing nawala si Sally at Dean at nakita na lamang niyang nasa gitnaan at sumasayaw. Si Kuya Mitoy at Elma nakaupo sa mga nakahilerang upuan sa labas ng sayawan para sa mga manunood. Ang isang barkada ni Kuya Mitoy at si Junard bumili lang ng maiinom. "Insan, tara na, sayaw tayo dali." Aya ni Sally sa kanya nang palitan ng maharot na tugtog ang kaninang sweet music. Para iwasan si Benny, nagpaunlak siya kay Sally. Manila girl siya at madalas naman talaga siya sa diskuhan kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang mapagod sa pagsasayaw, nag-aya siyang umupo sa pinsan. Sakto namang napalitan ng malamyos na tugtog. Nilapitan kaagad siya ni Junard at inayang magsayaw. Hindi na siya nagpakipot pa dahil ito yung pagkakataong gusto niya nang mapagsolo sila ng crush niya. Kinakabahan pa siya nang hapitin nito ang kanyang bewang. Napapaso din siya sa mariing titig ng lalaki at kinikilig sa mga ngiti nito. Para bang sanay itong magdala ng babae. Para bang kayang-kaya ni Junard na magpakilig sa kahit na anong paraan. Ngiti pa nga lang, gusto niya ng mangisay. Maingay sa loob, kaya kailangan itong ilapit sa kanyang muka sa tuwing sila ay mag-uusap. Bahagya pa itong nakayuko dahil matangkad ang lalaki. Ramdam niya ang mainit nitong hininga sa kanyang pisngi dahil dangkal na lang ang kanilang pagitan. Pero hindi siya umiwas dahil gusto niya ang pakiramdam na kadikit niya ang lalaki. "May boyfriend ka na ba, Bea?" Yun ang unang tanong sa kanya ni Junard. Umiling-iling naman siya bilang tugon. Lalong lumapad ang ngiti nito. "Kung ganoon, pwede tayo?" Tanong pa nito ulit. Tumango na naman siya. Huminto ito sa pagsasayaw at hinawakan siya sa kamay na ipinagtaka niya. "Sa labas na lang tayo mag-usap. Masyadong maingay dito." Paliwanag nito habang hila-hila na siya palabas. Dinala siya nito sa kung saan nakaparada ang van na sinasakyan nila kanina. Dito'y malayo sa maingay at tanging sila lang ang tao ni Junard. Kinabig kaagad siya nito at siniil ng halik sa labi. First kiss niya si Junard at hindi niya mawari ang pakiramdam ng mahalikan. Tulala lamang siya sa kalangitan dahil bahagya siyang nakatingala. Pero para siyang nahiya sa buwan at kusang napapikit at dinama ang halik ni Junard. Nakala niya halik lang pero hindi pa pala dahil naramdaman niya na binuksan nito ang van at pumasok sila sa loob. "Bea, nakakabaliw ka." Sa gitna ng paghalik nito ay usal ni Junard. Nasa kanyang bewang na ngayon ang mainit nitong palad habang mas lumalim pa ang halik nito sa kanya. Unti-unti na siyang nadadarang sa kakaibang pakiramdam. Parang sasabog ang dibdib niya sa kaba pero mas nanaig ang kagustuhan ng dalaga na maramdaman ang init ng halik nito. Ang kaninang kamay nitong nasa bewang niya lang, lumipat pataas at hinawakan ang kanyang pinakatatago. Ni wala pang nakakahawak nun na kahit na sino. Iniingatan niya ang sarili para kay Junard. Alam niya kasi balang araw magkikita pa silang muli at eto na nga ang pagkakataong yun. Mas lalong nagwala ang kakaibang pakiramdam niya nang gumapang ang halik nito sa leeg niya habang malayang dinadama ng lalaki
ang bagay na yun sa kanya. Napayakap siya ng mahigpit sa lalaki habang napapakagat labi upang supili ng ingay na gustong kumawala sa kanyang bibig. Daig pa niya ang nagdidiliryo dahil sa apoy na kumakalat sa buo niyang katawan. Hindi niya malaman kung saan kakapit, sa sinasandalan ba niya or kay Junard mismo. Unti-unti na rin siyang nawala sa kanyang sarili. Hindi niya namalayan na natanggal na nito parehas ang kanilang mga sagabal. May takot at hiya siyang naramdaman nang ito na nga ay mag-uumpisa. Pagkuway matagal muna siyang tinitigan, wari nagpapaalam sa gustong gawin sa kanya dahil pagkatapos ito yumukod at inangkin ng mga labi nito ang bagay na yun sa kanya. Kinabukasan, bispiras na ng kapiestahan sa lugar ni Sally. Makitang bawat bahay ay may handaan kaya maaga pa lang ay may nagkakatay na ng baboy. Pansit, lechon at mga kakanin daw ang handa ng mga ilan. Bagaman hindi siya obligadong tumulong, kinatuwaan niya na lamang lalo at may inspirasyon ng kanyang mga mata. Maaga pa lang kasi nasa bahay na ang barkada ni Kuya Mitoy at isa na doon ang crush niya, si Junard syempre. Nagtatawanan sa may veranda sina Benny at Junard kasama si Kuya Mitoy. Katuwang ang tatlo sa paggawa ng pagsasalangan ng lechon mamaya habang nagkakatay naman sina Tito Leo kasama ang dalawa nitong kumpari. Nagmamadali na siyang bumangon kahit masakit ang gitna niya upang maligo. 2 palapag ang bahay ni Sally at nasa itaas ang kwartong hinihigaan nila ng pinsan. Tulog na tulog pa kasi ito dahil napuyat sa nagdaang gabi galing sa yawan. "Hi, good morning." Bati sa kanya ng gwapong lalaki na kasando ng puti na bumagay dito. Nakalabas kasi ang muscle nito na kagabi lang ay nakapulupot sa kanya. Walang iba kundi si Junard. Bumaba siya agad pagkatapos niyang maligot magbihis. Sinadya niyang magsuot ng short at kita ang mapuputi niyang hita, pang-akit syempre kay Junard. "Hi," kaway niya rin habang nagiinit ang kanyang magkabilang pisngi. Naalala pa kasi niya ang mainit na tagpo sa pagitan nila kagabi ng lalaki. 3:00 ng madaling araw na siyang hinatid ni Junard kaya halos magdamag silang magkasama sa nagdaang gabi at sa haba ng oras na magkasama sila, walang ibang ginawa ang lalaki kundi angkinin siya na nagustuhan naman niya. Napatingin din sa gawin niya sina Benny at Kuya Mitoy. "Pre, kung may gusto ka sa pinsan ko, dumaan ka muna sa akin ha?" Pagbibigay babala ni Kuya Mitoy nang masulyapan silang nagpapalitan ng matamis ng ngiti ni Junard. "Pre, tatalunin ba naman kita? Parang kapatid ko lang tong si Bea." Nilapitan siya nito at inakbayan. "Talaga ba? Kung wala kang gusto kay Bea, ako man liligaw dyan." Singit ni Benny kaya binatukan ito ng mahina ni Kuya Mitoy. "Baliw, manganganak na asawa mo papatusin mo pa pinsan ko." Sabi naman ni Kuya Mitoy. Natawa na lang siya sa kakulitan ng dalawa. Noon ay tinawag siya ng kanyang tita. Palihim siyang sinenyasan ni Junard na magkita sila mamaya bago siya pumasok sa loob. Gumagawa kasi ng suma ng kanyang tiyahin kaya tumulong na rin siyang magbalot. Sunod nilang ginawa ay ang puto. Nang magising si Sally, tumulong na rin ito na makaluto ng ulam tsaka sila sabay-sabay kumain kasama sina Junard. Katabi pa niya ito sa mesa at palihim na hinahawakan ng kanyang palad. Pero binawi niya dahil baka may makahalata. Pero naramdaman niya na gumapang ang kamay na to at dinama ang bagay na yun sa kanya. Sa gulat, nabitawan niya ang hawak na kutsara. Wala namang nakapansin nun dahil abala ang lahat sa pagkain at sa mga planong gagawin bukas para sa fiesta. Palihim niya lang siniko si Junard at bahagyang lumayo rito. Nag-aalala siya sa kapusukan nito. Matapos nilang kumain, nagpresenta siyang maghuhugas ng mga plato dahil sa muli, nagluto na naman ang kanyang tiyahin. Nagulat pa siya habang nagsasabon ng plato nang lumapit sa kanya si Junard at mabilis siyang niyakap. "Junard, ano ba? Baka makita tayo ni na Tito." Saway niya sa lalaki. Hindi pa man siya nakakapaghugas ng may sabon na kamay, bigla siya na itong iniharap at bahagyang itiningala ang mukha niya. Sakto lang siyang napasandal sa pader nang siilin nito ng halik sa labi kasabay ng paglikot ng kamay nito. Napasinghap siya sa bilis ni Junard dahil pakiramdam niya ay kaagad nitong nadama ang bagay na yun.
Napapaunat siya sa kanyang sinasandalan na hindi magawang itulak ang lalaki dahil may sabon ang kanyang mga kamay. Bukod dun, gusto niya rin ang pakiramdam ng ginagawa nito sa kanya. Narinig niya ang marahas na pag-iingay mismo ni Jonard. Pinagpapawisan nito at mararahas ang malalim na paghinga. Jonard, wag ngayon. Nagawa niya pang magprotesta nang ipasok siya nito sa utility room ni na Tito na nasa kabila lang ng kusina. Pero tila wala itong narinig. Naramdaman na lamang niyang mabilis nitong inalis ang kanyang sagabal. Napatakip na lamang siya ng bibig upang maiwasang mapasigaw sa ginawa ng lalaki. Insan, sabi nga pala ni Mama, tulungan mo muna kami maglinis sa labas. Maglalagay tayo ng dekorasyon. Boses ni Sally, kaya nataranta siyang itinulak si Jonard pero tinakpan lang nito ang bibig niya. Huwag kang maingay. Bulong nitong humihingal. Pinilit niyang wag magsalita at maglikha ng ingay habang si Jonard naman patuloy ang ginagawa sa kanya. Hindi niya ito magawang pigilan hanggang sa tuluyan siyang hiniga nito sa maduming semento. Mabilis lang to, Bea. Mapusok nitong bulong habang dama niya agad ang mabigat nitong katawan. Hindi niya na narinig pa ang boses ni Sally marahil lumabas itong muli ng kusina at inakalang wala siya rito. Kaya malaya nilang ipinagpatuloy ni Jonard ang ginagawa nito. Pagkatapos, dali-dali siyang nagbihis at iika-ika pang lumabas ng silid. Pinagpag niya lang ang nalikabukang damit habang ang lalaki lumabas na parang walang nangyari. Kayo na ba ni Jonard? Pasimpleng tanong sa kanya ni Sally. Nagpapahinga na sila sa kwarto matapos gumawa ng dekorasyon sa labas para bukas. Nakahilera na ang mesa sa veranda at napapalamutian ng mga bulaklak ang bawat paligid. Hindi niya alam kung sila na ba ni Jonard pero masaya siyang kasama ito. Ilang beses niyang narating ang dulo sa nagdaang gabi at kanina sa utility room pero hindi nito nilinaw sa kanya kung sila na nga ba. Ewan ko, tugon niya na lang na nagkibit balikat. Hindi niya maigalaw ang katawan kaya nanatili siya sa ibabaw ng kama. Pagod siya siguro sa pag-ayos nila kanina. May nangyari na ba? Tanong nito sa kanyang nakangiti. Napairap siya pero sinabing oo na kinikilig pa. Nako insan, baka mabuntis ka ha. Gumamit ka nito dali. Tumayo ito at may inabot sa kanyang maliit na pakete. Ano naman to? Pagtataka niyang tanong. Basta inumin mo yan para hindi ka mabuntis. Uminom ka ng 2 ngayon tapos yung natira, araw-araw mo ng maintenance. Safe yan. Si Dean ang nagturo sa akin para hindi magbunga yung ginagawa naming kababalaghan. Tumatawang saad nito sa mahinang boses na para bang natural na lang din ang bagay na iyon sa dalawa. Hindi naman nakakapagtaka dahil magandang gawin ang bagay na yun at nakakabaliw. Ewan niya ba? Hindi niya nga mapahindian si Jonard basta na lamang siyang pumapayag sa gusto nito. Tinitigan niya muna ito, pinag-iisipan kung iinom or hindi. Pero kalaunan, ininom na lang niya dahil baka naman mabuntis siya ng maaga. Nag-aaral pa man din siya. Pagkatapos ay natulog siya upang makapagpahinga dahil mamayang gabi may usapan ng barkada na pupunta ng perya. Exact 4 p.m. nagising si Bea. Masigla na ulit siya tila ba nawala na ang pagod at sakit ng katawan. So pwede na ulit siyang umariba mamaya kasama si Jonard. Ilang oras pa lang silang hindi nagkita. Parang miss niya na kagad ang binata. Inilibot niya ang kanyang paningin sa loob ng kwarto. Mag-isa na lang siya tula ng kanyang pinsan pero naririnig niya ang malakas nitong tawa sa baba. Bumangon siya at dumungaw sa bintana. Kasama nito ang nobyong si Dean. Naroon din si Kuya Mitoy at ang GF nitong si Elma. Wala doon ang hinahanap ng kanyang mga mata, si Jonard. Pinsan, magbihis ka na. Malapit na tayong umalis. Nang mapatingala si Sally sa gawin nito ay sigaw nito. Gusto sana niyang itanong kung sasama si Jonard sa peryahan pero hindi na lamang niya itinuloy. Alam niyang sasama ito lalo't kasama siya. Baka naman na late lang. Minabuting maligo na muna't magbihis. Nagsuot siya ng maong short na tinernohan ng blouse. Kahit ano namang suot niya ay bagay sa kanya. Maganda siya kahit wala pang hilamos. Alam niya yun. Nagpahid siya ng manipis na lip gloss sa kanyang labi dahil natural na mapula yun. Tsaka manipis na blush on para mas lalong mag-glow ang ganda niya. Matapos magbihis, agad na siyang bumaba. Sumali sa masayang usapan sa mga naroon. May ilang bisita na kasi ang kanyang Tito Leo na nagiinuman sa labas.
Alam niya kasing magdamag na hindi natutulog ang mga ito kapag bisperas ng kapistahan para sa preparasyon. O, tara na, nandito na yung hinihintay. Anunsyo ni Kuya Mitoy pagkarating ni Junard at Bernie. Nakasakay sa motor ang dalawa. Sa akin nasasabay si Bea. Kita-kits na lang tayo sa perya. Ani Junard kay Kuya Mitoy pero sa gawin niya ito nakatingin. Nakita niya ang spark nito sa mga mata habang nagpapalitan sila ng titig. Teka nga, napapansin na kita Junard ha? Singit ni Dean habang nakaakbay kay Sally. Oo nga, bagay naman sila. Ba't di mo nalang ligawan? Panunodyo ni Elma. Naging tampulan muna sila ng tukso bago tuluyang nakaalis pero walang sinabi si Junard kung anong meron sa kanilang dalawa. Basta sabi nito, tropa lamang siya. Kumbaga ay kaibigan lamang. Pumayag naman si Kuya Mitoy na dito siya sasabay. Talagang malaki yung tiwala nito sa kaibigan kahit nga si Tito Leo'y pumayag na si Junard ang maghahatid sa kanya mamaya. Sinuotan na siya nito ng helmet at inalayang sumakay. Iniyakap naman niya ang braso sa bewang ng lalaki habang nagmamaneho si Junard. Mabagal lamang ang takbo ng lalaki pero hindi niya alam kung saan ang kanilang destinasyon dahil umabot ng 1 oras ang kanilang biyahe. Tahimik ang lugar na pinagdalhan nito sa kanya. May isang bahay. Junard, nasan tayo? Nag-aalala niyang tanong habang ibinababa siya nito sa motor. Bahay ito ng yumao kong lolo at lola. Ngiti nitong Saad, tsaka siya giniya papasok sa loob ng bahay. May susi sa ilalim ng paso, kaya mabilis itong nabuksan ng pintuan. Maayos naman ang bahay, may 2 kwarto. Kompleto ang gamit mula sala hanggang kusina. Malinis ang paligid, kaya sigurado siyang may nakatira pa din sa bahay na iyon. Bakit mo ko dinala dito? Tanong niya pa rin kahit parang nahuhulaan niya na ang binabalak nito. Wala kasi tayong privacy makapag-usap kina Mitoy, lalo na ngayon maraming bisita. Pagpasok nilang dalawa ay nakilak na agad ang pintuan. Ano namang pag-uusapan natin? Kunwari ay tanong niya. Di yung tungkol sa ating dalawa. Nilapag nito ang dalang helmet sa isang sofa tsaka siya'y nilapitan. Nakakaakit ang mga ngiti sa labi nito maging ang titig sa kanya. Alam ni Junard na malakas ang karisma nito pagdating sa mga babae at malaki ang kumpiyansa sa sarili. Palibhasa, alam na ng lalaki ang kanyang kahinaan. Halikan lamang siya nito, itiklop na siya, agad nang hihina. Dumapos sa kanya magkabilang braso ang mga palad nito. Wala pa mang ginagawa si Junard sa kanya, kinikilabutan na siya. Nagtayuan ng balahibo sa batok niya. Nang damhin ni Junard ang 2 bagay na iyon sa kanya. Nahigit niya ang kanyang paghinga sa ginawa nito at napahawak sa lalaki. Para siyang nawalan ng lakas at biglang nangatog ang 2 tuhod niya na mas lalo pang lumala matapos ang kinin ang kanyang mga labi. Matagal siya nitong hinalikan hanggang sa humihingal itong huminto upang siya'y titigan. Junard, sandali lang ha. May gusto sana ako itanong sa iyo kung okay lang. Alanganin niyang Saad na humihingal na din. Sige, umiti lang ito pero nanatili sa katawan niya ang kamay nito. Tayo na ba? Mahal mo ba ako? Sa halip na sumagot, hinaplos nito ang buhok niya at bahagya pang lumapit sa kanya. Kailangan ko pa bang sagutin yan, Bea? Hindi ba pwedeng nag-enjoy naman tayong dalawa kapag ginagawa natin to? Naging husky ang boses ni Junard at sinimula na siyang halikan mula sa leeg. Dahil dito, nakalimutan niya na ang sagot sa kanyang tanong kay Junard. Nabaling sa nakakakiliting labi nito sa kanyang leeg ang kanyang atensyon. Tama naman si Junard. Pareho silang nag-e-enjoy sa tuwing dadalhin siya nito sa dulo. Siguro, hindi na mahalaga kung anong meron sila. Namiss ko to, Bea. Bulong ng lalaki habang dinadama ang bagay na pinakapakay nito. Mas naging madiin ang yakap nito sa kanya at naramdaman niyang unti-unting natatanggal ang kanyang mga sagabal. Ganon kabilis ang ekspertong kamay ni Junard na agad naglakbay sa kanyang katawan. Nang halos mabuwal na siya sa kanyang kinatatayuan dahil sa panghihina, inupo siya nito sa sofa. Ito naman ngayon ang nagtanggal ng sagabal bago lumapit sa kanya at simulan ang kanyang pakay. Simulan siyang angkinin. Sa gabing yun, hindi lang isang beses siya nitong inangkin, kundi hanggang sa nagsawa ang lalaki. Tsaka pa sila nagtungo sa peryahan, pero hindi na nila naabutan ang kanyang pinsan, kaya hinatid na lang siya nito kina Tito Leo.
Hindi na umuwi pa si Junard sa bahay nito, kundi nakipag-inuman sa mga bisita ng kanyang tiyuhing naroon sa bahay. Sinabi lamang nilang hindi sila nagkita-kita nila Sally sa perya, kaya nauna na silang umuwi ni Junard. Samantalang siya, nagpaalam na matulog na sa kwarto dahil nakaramdam siya ng antok dahil nga 3:00 na iyon ng madaling araw. 4 na oras lang ang tulog niya nang magising dahil sa ingay ni Dean at Sally sa banyo. May ginagawang kaharutan ng dalawa na ikinangiti niya lamang. Naririnig niya kasi ang pag-iingay ng pinsan sa loob ng banyo. Sabay pang lumabas ang dalawa na parehong nakatawel. Welcome naman kasi si Dean sa bahay ng kanyang tiyuhin. Alam ng mga ito na magkasintahan ng dalawa. "Pinsan, gising ka na pala. Maligo ka na, manunood tayo ng parada." Nilapitan siya nito sa higaan at pahilang itinayo. Napipilitan naman siyang bumangon at pumasok sa loob ng banyo. Bit-bit ang sariling towel. Hindi na nadat na ni Bea sa silid ang magkasintahang si Dean at Sally. Marahil ay nasa baba na ang mga ito, kaya matapos magbihis, bumaba na rin siya ng silid. At dahil fiesta, masarap ang pagkain. Salo-salo silang nag-almusal sa mahabang mesa dito sa labas ng bahay. Kasalo nila ang maraming bisita ni na tito at tita na pinakilala siya sa mga bagong dating na mga binata at dalaga. Halos patapos na rin ang kanilang almusal nang dumating si Junard. Inaya siya nitong sumama sa kanila para daw siya maipakilala sa mga magulang ni Junard. Pero sabi ni Sally, manunood nga daw sila ng parada, pero pumayag naman siya pagkatapos. Sobrang busy ang kanyang tiyahin na tiyuhin dahil sa dami ng mga bisita. Nagkakasiyahan ng mga ito at ang iba nagsasayawan. Habang nanonood sila ng parada, hawak-hawak ni Junard ang kanyang palad. Namumula ito sa init dahil sa matinding sikat ng araw, kaya nagpasya siyang sumilong sa isang waiting area malapit sa plaza kung saan sila nanonood. "Maiwan mo na kita ha, bibili lang ako ng soft drinks, nakakauhaw." Ani Junard. Tumango siya at pinanood ang papalayong binata. May iilang kababaihan ang napapatingin kay Junard sa tuwing madadaanan ng mga ito dahil nga naman puno ng mga tao ang plaza. "Hi miss, may kasama ka ba?" Mga 5 minuto ang lumipas nang may lalaking lumapit sa kanya. Nagtatanong kung meron siyang kasama. Meron. Bumili lang ng soft drinks." Aniya, kaya tinitigan siya nito. "Ngayon lang kita nakita dito sa plaza. Dayo ka no?" Panguhula ng lalaki. Tumango naman si Bea bilang tugon. Okay naman ang lalaki. Nakilala niya ito sa pangalang Kimuel. Gusto daw nito makipagkaibigan. Nagbigay pa nga ito ng cellphone number sa kanya. At sabi text niya kapag may time siya. Pero oo lang ang kanyang naging tugon kahit wala naman siyang balak. Nangulit pa itong kunin ang kanyang cellphone number. At sabi baka pwede siyang i-chat kapag nakapasyal ito ng Maynila na ibinigay niya naman. Malawak ang Maynila kaya imposible man, pero hinayaan niya na. Nang dumating si Junard, nalaman niyang magkakilala pala ang dalawa. Katunayan, ipinakilala siyang tropa ni Junard kay Kimuel. "Paano naman kayo nagkakilala ang dalawa?" Takang tanong niya kay Kimuel. "Boyfriend kasi siya ng pinsan ko." Ngiting saad ni Kimuel kaya itinulo siya sa pagkakatayo na napatingin sa gawin ni Junard. Hindi siya nakakibo, parang nalunok niya lahat ng laway sa kanyang lalamunan. "Sana makilala mo din ang pinsan ko. Mabait yun, tiyak na magkakasundo kayo." Singit pa ni Kimuel pero hindi siya nakapagsalita. Si Junard naman, dali-daling inaya si Kimuel palayo. Hindi niya maintindihan ang bigat ng nararamdaman sa natuklasan niya. Para siyang nawala ng ganang manood ng parada at umuwi na lang. Hindi na nga niya hinanap sina Sally at Dean. Kaya ba ayaw siyang ligawan ni Junard dahil may girlfriend na ito? Kaya ba tropa siyang iharap sa pinsan? Umasa pa naman siyang magiging sila dahil noon pa man gusto na niya ang lalaki pero sinaktan lang pala siya nito. Umiyak siya habang naririnig ang kasiyahan sa baba. Sinasabayan niya ng pagluha ang tawanan. Masasaktan lang pala siya sa pagdalo niya sa fiesta na to. Sana pala hindi niya na ulit nakita si Junard. Sana pala hindi siya nagpadala sa tukso. Gabi na nang dumating si Sally kasama si Dean. Nagtataka pa nga ito nang makita siyang nasa kwarto. Pero sinabi niyang masakit ang kanyang ulo dahil sa puyat. Inaya siya nitong mag-shot dahil sabi ni Sally hindi naman daw yung nakakalasing pero mas pinili niyang inumin yung mas matapang na alak. "Lasing ka na." Pigil ni Junard sa hawak niyang braso.
Kilala niya ito sa boses kaya hindi na kailangan pang ito'y tignan. Masama ang loob niya sa lalaki pero hindi siya galit. Maraming nangyari sa kanila sa 2 araw at 2 gabi pero totoong nag-enjoy siya sa bawat sandaling magkasama sila. Yun lang naman ang mahalaga. Malinaw nitong sinabi sa kanya at yun pala ang rason. Kaya hindi siya dapat naapektuhan or nasasaktan or ano pa man dahil pareho nilang ginusto ang mga naganap sa kanila. Hindi pa naman ako lasing. Wika niya rito. Pinagpaalam siya sa mga kasama na mag-uusap lang sila ni Jonard. Wala naman siyang lakas loob na tumanggi. Ewan ba niya kung anong kapangyarihang mayroon ng lalaki? Galit ka ba sa akin? Tanong nito sa kanya. Nasa madilim silang parte ng bahay at malayo sa mga bisita. Kailangan niyang sumandal sa malaking puno dito sa likod ng bahay ni na Tito dahil siya'y nahihilo. Baka ikabuhal niya yun. Hindi naman siya sasaluhin ni Jonard. Hinayaan nga siya nitong mahulog. Hindi ako magagalit kung aminin mo sa akin ng totoo, Jonard. May GF ka na ba? Totoo ba yung sinabi ni Kemuel kanina? Bumuntong hininga muna ito bago siya tinitigan ng matagal na para bang inaaral ang magiging reaksyon niya sa magiging sagot nito. Habang siya'y inaabangan ang sasabihin nito. Oo Bea, I'm sorry pero mahal ko siya. Nag-ipon siya ng lakas mula sa panghihina at malakas sa sampal ang ginawad niya sa lalaki. Sapat ng sagot yun para mamulat siya sa katotohanan. Pagkatapos nitong umamin, mabilis siyang tumalikod at binalikan ng pinsan na nasa mesa upang magpaalam na aakyat na. Umiiyak siyang humiga sa kama matapos mag-impake ng kanyang mga dadalhing damit. At kinabukasan, maagang umalis pabalik ng Maynila at nangakong hindi na muling babalik pa sa lugar na yun. Higit sa lahat, hindi na muling madadarang sa matatamis na halik ng isang lalaki. Pagdating sa Maynila, back to normal life si Bea. Still happy pa din dahil may masaya siyang pamilyang kasama.